Maraming salamat, Congressman Duavit. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pagpakilala sa akin. Bagay na bagay ni si Congressman Duavit ang magpapakilala sa akin kasi totoo yun. Yung mga kinikwento ni Congressman Frisco San Juan, wala pa si Bibit noon. Kasi naalala ko nagsimula na sumikat si Bibit nung siya ay kasama ng aking tatay sa Constitutional Convention. So batiin ko lahat ng mga nasa entablado dito at siyempre lalo na si Governor Junjun Henares, una sa lahat, happy birthday Junjun. Hindi ko nababanggitin lahat ng mga VIP sa entablado dahil nabanggit na ni Junjun kanina. Pero sa inyong lahat, congratulations sa bagong Kapitolyo. At special mention na pagpasalamat sa Ortigas and Company. Dahil kayo ang nagbigay ng lupa sa unang Kapitolyo sa Pasig at kayo naman ang nagbigay ng gusali na napakaganda. Naalala ko nga yung dahil mahigit 30 taon nang nakalipas, mula humiwalay ang bayan ng Pasig sa inyong lalawigan. At naalala ko, nung ako ay isang bata pa, ang aking address ay 157 Laura Street, San Juan, Rizal. Dahil lahat nito ay Rizal. Ngunit sa pagkwento nga ni Frisco, yung pagpahiwalay ng Pasig at hindi lamang yon, yung pagpahiwalay ng buong Metro Manila na dati ay Rizal. Kaya tamang-tama naman sa pagkatapos ng mahigit 30 taon, muling naibalik ang Kapitolyo ng Rizal mismo sa inyong probinsya. At bagay na bagay naman na dapat ang inyong probinsya ay magkaroon ng sariling Kapitolyo sa loob ng probinsya dahil ang lalawigan ng Rizal, ayon sa ating mga datos, ay isa sa pinakamaliit na poverty incidence sa buong bansa. Kaya nangungunang probinsya kayo. Inaasahan ko na yung mga ginawa natin nitong nakaraang 8 taon ay nakapagtulong sa pagbaba na ng maliit na kahirapan ng Rizal. Kasi ewan ko naalala ni Governor Nini Henares, nang siya ay gobernador, tinanong ko, Nini, kumusta yung mga namumuhunan dito? At sabi ni Nini, paano naman pupunta ang namumuhunan dito? Hindi naman makaadaan sa traffic. Kaya ang isa, ewan ko kung naalala pa niyo yon, pero ako hindi ko nakalimutan yon. Kaya pinalawak natin yung Ortigas Avenue at saka yung Marcos Highway. At ngayon, nakikita natin ang kaunlaran na nangyari sa Rizal sa ilang nakaraang taon at gaya ng sabi ko, naway nakatulong yung ating mga infrastruktura. At gusto ko rin magpasalamat kay Junjun dahil inimbita niya ako sa kanyang kaarawan. Actually, naalala ko nung isang taon, inimbita ako ni Junjun, hindi ako nakarating. Ngayon, maaga niya akong inimbita, kaya napa-schedule natin. At importante, itong magkasama tayo ngayon. Public sector, private sector, represented by Ortigas. National government, local government. Dahil sa kalusuyang panahong bumabagsak ang pandaigdigang ekonomiya, higit na kailangan ang pagkipagbabalikat ng pambansa at lokal na pamahalaan. Ang buong layunin ng ating administrasyon ay umahon ang mahihirap, magbigay ng pagkakataon, pag maganda ang panahon,
at magbigay ng proteksyon pag masama ang panahon. At sa gitna nitong kakayahan nating magkalinga sa ating mahihirap, maging maganda o masamang panahon, ang patakaran na mahirap na ginawa natin ilang taon nakaraan upang ayusin ang kaba ng bansa at itaas ang kita ng bayan upang mamuhunan tayo sa ating taong bayan. Kaya special mention sa ating congressman, ating mga congressmen, at si Senador Revilla, lalo na yung mga nandoon nung ginawa natin, yung mahirap na value-added tax. Si Bong nandoon na at saka si Jack Duavit nandoon na roon. Yun ang nagbibigay sa atin ng pondo ngayon. At yung ginawa nila, tinulungan ako kahit na mahirap, kahit na hindi popular, ngayon ay hulog ng langit sa kasalukuyan pandaigdigang krisis. Kasi napapalaki natin ang ating pamumuhunan sa mga serbisyo sosyal upang mapalawak natin ang safety net na importante sa pinakamahihirap na kasapi ng ating lipunan. Halimbawa dito sa Rizal, bagamat isa kayo sa pinakakonting mahihirap sa buong bansa, may mga nawala ng trabaho dahil sa pandaigdigang krisis. Meron akong listahan, 800 mula sa Walter Garment sa Cainta, halos 6 na po sa Panasonic sa Taytay, mahigit 100 sa Miyano Machinery sa Cainta, 75 sa R&B Garment sa Taytay. Hindi kumukulang sa 40 OFW at 23 sa KNG International sa Binangonan. Ngunit sa ating Economic Resiliency Program, napapabilisin ang paggastos ng pamalaan sa mga larangan, gaya ng pagsulong ng infrastruktura at pagsulong ng agribusiness, ay sinadya ring lumikha ng maraming bagong mga oportunidad sa trabaho para doon sa mga naapektadong malubha ng pandaigdigang krisis ngayon sa kasalukuyan. Kasama dito ang mas maraming emergency employment. Kaya inatasan ko ang lahat ng mga ahensya ng pamalaan. Gaya ng DOTC ni Secretary Larry Mendoza na siya ang CORD para sa Region 4A. At yung DILG ni Secretary Puno, yung anak ng Antipolo, na dapat magtabi sila ng 1.5% ng kanilang MOOE budget para sa emergency employment sa susunod na 6 na buwan. Inaasahan natin na ito ay makapagbigay ng mga trabaho doon sa kasalukuyang naghihintay na bumalik muli ang ekonomiya ng mundo. Si Secretary Ronnie Puno, gawa ng siya ay taga rito. Dati nga siyang congressman ng Antipolo. Ngayon, ang kapatid niya, si Robbie ang congressman. Si Ronnie ay mamamahala sa emergency employment ng Rizal. Kanina kausap ko siya. Nagsimula na siya ng Oyster. Yung Oyster ay out of school youth serving towards economic resiliency. Pero inatasan ko siya na bigyan ng pansin na espesyal yung mga manggagawa ng mga binanggit kong pabrika na nawala ng trabaho. Kaya dala ko yung listahan. Nasa iyo na ba yung listahan, Ronnie? Ayun. Ayun listahan. Meron silang pangalan, meron silang address. Yung mga walang address, yung address ng pabrika, para hanapin sila ni Ronnie at tignan kung paano maitutulong sa hanap buhay. Maraming klaseng emergency employment ang pwedeng maibigay.